Magandang araw pong muli sa inyo lahat mga guys, mga ka-farmers. Welcome back po sa ating channel. Sa video nito kung makapansin po ninyo, nandito po tayo sa ating taniman ng mga gulay o dito po sa ating batang talong. Ito po. Yan po. Kung makapansin po ninyo ay madamo po siya. Pero tuloy-tuloy po ang kanyang paglago. Yan po, kung makapansin po ninyo kahit madamo, tuloy-tuloy po yung kanyang paglago. At dahil sa mayat maya nga po ay umulan dito sa aming lugar, ay mabilis po tumubo ang damo mga guys, mga ka-farmers. At ngayon nga po ay araw ng Lunes, September 4 mga guys, mga ka-farmers. Nag-update po ulit ako sa inyo tungkol po dito po sa ating mga tanim na gulay. Ito po yung kalagayan po ng ating tanim na gulay mga guys, mga ka-farmers. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko muna mag-shout out sa lahat po ng mga viewers at ganoon din po sa lahat ng subscribers. Sana ay pagpalain din po kayo ng kung may kapal at pagpalain po tayo sa araw-araw nating pamumuhay at pagkalooban tayo ng mga biyaya na magagamit po natin na pantulong din po sa ating mga pamilya. Yan po mga guys, mga ka-farmers. At magpapatuloy na po tayo sa ating topic sa video pong ito. Yan po mga guys, mga ka-farmers, yung ating pong talungan na namumunga na po. At nagkakaroon na po siya ng pagkalanta yung iba. Hindi nga po natin masyadong asikasuhan dahil sa may ginagawa rin po tayo lagi. Yan po. At may mga magagawa nga po tayo. Tayo rin po yung nagluluto ng merienda niya. Mga guys, mga ka-farmers. Kaya wala rin po tayong pahinga pag sila po ay nagtatrabaho. At pagkatapos po naman nating magluto ng kanilang merienda ay tumutulong din po tayo sa kanila na para sa ganon hindi na po nila gagawin yon at tayo na po yung gagawa para medyo makaisod-isod din po tayo sa ating pong mga ipapagawa. At yun po, pagkatapos po siguro nitong ating pinagagawang kusina ay mariregular ko na pong malinisan at maintindi or maasikaso ito pong ating taniman ng gulay. Yan po mga guys, mga farmers. Yan po, hindi pa po ulit tayo nakapaglalagay ng abono rito. Ginagawa nga po nating pag-abono na dito ay hindi na po yung tinutunaw sa timba. Kundi ang ginagawa na lang po natin ay nilalagay na lang po natin sa kanilang mga puno na may distance na 3 inches or 2 inches. Yan po. Huwag natin pong pakakalapit sa puno kung tayo po ay mag-aabono ng side dress. Kasi delikado rin po. Baka masunog po yung mga root hair ng ating pong mga tanim na talong. Yan po mga guys, mga farmers. Yan po muna. At pakita ko rin po sa inyo yung ating pong mga batang talong. Dito po. Ito po yung ating pinapagawa. Ito po. Pasensya na po, makalat po. Ito po mga ginamit po ng ating mga magagawa. Yan po lang nakalagay sa gilid po ng ating tanim. At pagkatapos po siguro nitong ating pagpapagawa ay maayos din po natin yan. Malilinis na po natin ng ayos. At yan po, makapansin po nyo, nakahambalang pa po yung mga gamit na ginagamit po na nila sa mga paggagawa. Yan po. At yan po. Yan po yung ating welding machine na ginagamit. Yan po. Yan. At ito po yung ating mga batang talong. Yan po. Patuloy po silang nagpapakita ng magandang pulas or ito, gumaganda na rin po sila kahit medyo madamo. Maganda na rin po yung kanilang mga pagsupang or pagtatalbos. Yan po. Malambor na po kasi yung kanilang talbos. Ito. Dahil nga po nung nakaraan ay nag-init po rito bago po dumating yung bagyong Goring. Nag-init po rito mga guys, mga ka-farmers.
Ah, at pagkatapos po naman ng init na yon, kasi nung pong init na yon, ito po ay napakaputla itong ating tanim na to dahil sa dry nga po yung puno. Kahit dinidiligan po natin ay madali lang pong matuyo yung ating idinidilig. Kaya po dinamdam po ng ating tanim. Kaya po namutla po sila noon, namula po or nalilaw. Ngayon po nakaka-recover na po sila. Nasa tumatalab na po yung abono na inilagay po natin. Nga po, nabanggit ko po nga po sa inyo yung abono, at yung paglalagay po natin ng abono ay side dress na lamang po dahil sa ngayon nga po ay tag-ulan at malimit na rin po ang ulan, kaya pwede na po yung side dress. Yan po. Distance lang po sa puno na gagawin natin ay siguro mga 2 inches o mga 2.5 inches. Yan po, para hindi po sira yung mga root hair nila o masunog. Yan po. Ganun pong kalayo dapat yung distance sa puno. Yan po, mas maganda pa nga po yung side dress dahil sa unti-unti po silang tumatalab. Yan. Habang umuulan, natutunaw po yung kanilang yung abono po na inilalagay natin. At unti-unti rin po nilang nakakain ng ating pong mga tanim. Yung pong abono na inilalagay po natin. Yan po ang ginagamit po nating abono. Ganun pa rin po dati. 16-20-0 pa rin po mga guys, mga farmers. Yan po. At yan po. Marami pa rin pong kalat yung mga ginamit na hindi pa naman po natin maimis or may lagay sa isang tabi dahil sa ginagamit pa po nila yan. Ating pong magagawa. Ginagamit po nilang mga tungtungan. Yan po yung mga tabla po na yan. Ginagayak po nila yan dyan para sa mga paggagawa po nila sa loob. Yan po. Ating pong tanim na sitaw. Yan pa rin po, ganun pa rin po. Green na green pa rin po. Palagi rin pong nakakapanguha tayo at hindi po naubusan sila ng bunga, mga guys, mga farmers. Yung tanim po natin na sitaw, lagi po silang may bunga kahit po yan po. Yun nga po, nabanggit po sa inyo na ang ginagamit po nating abono ay organic lang po. Yan po. Mula po sa dumi ng hayop na dinicompose po natin ng mga ilang buwan. Yan po. Nabanggit ko po sa inyo na kung yan man po ay chicken manure o dumi ng mga ibang hayop katulad ng baka or baboy, kailangan na decompose po siya ng mga buwan or 3 buwan. Mas lalong matagal kung makakaabot ng 6 na buwan, mas lalong maganda mga guys, mga farmers. Ganun po, pwede na po natin ilagay sa ating po mga tanim. Mas lalong maganda po yun. Para kahit nailagay po natin ng direkta sa puno, hindi po sila maepektuhan. Yung mga organic. Pagka na-decompose na po mga guys, mga farmers. Yan nga po mga guys, mga farmers, update po ulit sa ating pong ipinagagawang kusina. Dito na po yung kalagayan po niya. Siya po ay may flooring na po. Yan po. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 4. Hindi na naman po sila nakagawa dahil sa kaninang umaga ay sobrang lakas po ng ulan. Kaya hindi naman po sila nakagawa. At nung nakaraang linggo naman po ay 2 araw lang po sila nakagawa. Araw ng Huwebes at araw po ng Sabado. Yan po. Or nung araw ng Sabado po, ang ginawa po nila ay nag-flooring po sila. Yan po. At ngayon nga pong araw po ng Lunes, ay naka-schedule nga po na gawin po nila yung bubungan.
Bali, naikabit na nga po nila yung tubular na 2x4 na pagpapatungan po ng purlins. Yan po yung paglalatagan po ng ating bubong na yero. Yan po, hindi pa po nakapix yan. Dahil sa nilagay lang po nga nila dyan para kung lumakas po yung ulan ay hindi po masira yung kanya pong ginawang flooring ng araw po ng Sabado. Yan po. Yan po ay temporary lang na nakalagay dyan po yung bubong natin. Dahil sa baka nga po lumakas yung ulan ay hindi po nga masira yung pong ginawa po nilang flooring ng araw ng Sabado. Yan po. Yan nga po ay lumakas nga po ang ulan ito pong araw ng Lunes ng September 4. Kaya tamang-tama lang po na nakalagay lang muna po siya dyan para maprotektahan po yung ating pong flooring na ito po sa ating pong ginagawang kusina. Mga guys, mga ka-farmers, malalaki na po sila. Ito. Pwede na po nating iwalay sa kanyang inahin or awatin sa pagsuso sa kanyang inahin. Mga ilang araw na lang po siguro, iwawalay na po natin to. Ito. Po yung kanyang mga biik, meron lang pong maliit na dalawa. Yan po. Nasaan nga ba yung isang maliit? Dalawa po yung maliit. Yan po yun, nasa ilalim. Tsaka ito po. Yan. Ito po yung maliit. Pero ito halos sa namamariho na po yung laki nila. Yung siyam na piraso po. O siyam na biik. Ito po ay 11 po. Yung maaaring makasurvive 11 po. Yan po. Kasi nga po, yung iba hindi po nakasurvive. Dahil sa maliliit na, sobrang maliliit po sila yung iba po na kasamahan po nito. Hindi po nakasurvive. Pero ito po na 11 heads na ito po mataas-taas po ang porsyento na survive na po ito. Ito, malalaki na po yan. Ito. Ito. Medyo may init-init na po ng konti sa labas. Mga guys, mga farmers. Yan. Yung ating mga lagang biik. Lagang inahin. Ito yung ating mga alagang mga biik. Yan po, nasisigla po sila. Ito yun po. Ito yung ating inahin. Yan po mga guys. Ito po. Nagkakamot yung isa. Dito po ay iwawalay natin. Pagkatapos po ng isang linggo ay pupulgahin po natin. Tapos ulitin po ulit natin after 2 weeks ang pagpulga. Yan po. Bali pagkawalay po ay 1 month pa po nating alagaan to para may condition po sila. At pagkatapos po ay maaari na po nating ibenta. Ito po ng ating mga biik. At sa panahon yun po ay kondisyon na po sila. Hindi na po sila nagdudumi o nagtatae. Dahil sa i-kondisyon po natin yan sa loob po ng isang buwan. Pagkatapos po na iwalay. Yan po. Doon po magaganap yung mga pagpupulga po natin. Yun nga nabanggit ko po sa inyo na 1 week after 1 week after walay
ay magpupulga na po tayo dito po sa ating mga biik. At pagkatapos po noon, susunod na linggo ay hog cholera vaccine. Yan po ang programa po natin dito po sa ating pong pag-aalaga. At pagkatapos po noon, after hog cholera vaccine, after 1 week po ay pulga po ulit. Yan po. Tapos doon na po papasok yung mag-inject po tayo ng mga vitamins. Yan po. At sa padalawang buwan po na ang gulang po nila, pagkatapos po ng sila po ipinahanap, yan po, pwede na po natin silang ibenta sa hustong 2 buwan. Kaya sa panahon yun ay malalaki na po ang ating mga dito. Yan po yung ating pong ginagawa sa ating pong pag-aalaga ng ating pong mga beef, mga guys, mga farmers. Yan po. Hindi muna po tayo nagpapaligo pagka ganitong panahon na may mga ulan. At nagpapaligo po tayo ng ating pong inahin pagka yung mainit ang araw or sa panahon ng tanghali na mainit po. At pag ganito pong malamig na mayat-maya po umuulan dahil sa may mga bagyo po tayo, hindi muna po tayo nagpapaligo, naglilinis lang po tayo ng ating kulungan dahil sa ang mga biik po natin ay mababago na naman po ang kanilang, kumbaga sa ano, ay mababaguhan po sila. Ayaw po nila ng mababasa sila kapag panahon po ng tag-ulan at malamig. Kung may epekto po yan sa mga alaga po natin, sila po ay maaaring magtae o magdumi. Malambot po ang kanilang pagdumi. Ito po ay magiging umpisa na po ng kanilang sakit. Kung hindi po natin sila tuturukan ng antibiotics, sila po ay magtutuloy-tuloy na magtae. Pag pinabayaan po natin ay mahihirapan po tayo. Bago po natin sila ay balik sa dati po nilang kondisyon, sila po ay hindi nagdudumi at nagtatae. Kailangan ganito po, kailangan po ma-maintain po natin na ganito ang kanila pong sitwasyon na masisigla po sila. Yan po mga guys, mga farmers.